May mga tanawing dumarating lamang sa ilang sandali, ngunit nagiiwan ng alaalang tumatagal habang buhay. Isa na rito ang baghari, ang makulay na arko na sumisilay matapos ang ulan. Sa tuwing lumilitaw ito sa kalangitan, tila ba ipinapaalala nitong may pag-asa pagkatapos ng bawat unos. Ngunit naitanong mo na ba kung paano nagsimula ang makulay na bahagharing ating hinahangaan? Sa gabing ito, samahan ninyo akong balikan ang isang sinaunang alamat tungkol sa pinagmulan ng bahaghari. Isang kwentong nagsasalaysay ng pagtitiis, pagkakaisa, at pag-asang hindi kailanman nawawala. Humiga ng komportable, ipikit ang iyong mga mata at hayaang dalhin kayo ng ating kwento sa isang panahong namumuhay ang tao at kalikasan sa isang malalim na ugnayan. Sa isang malayong panahon, namumuhay ang mga tao ng payapa at umaasa sa biyaya ng kalikasan. Napalilibutan sila ng matatayog na bundok, nuntiang kagubatan at malinaw na mga ilog na nagbibigay buhay sa kanilang pamayanan. Hindi man marangya ang kanilang pamumuhay, sapat ang biyayang ipinagkakaloob ng kalikasan. Ang matabang lupa ang nagbibigay sa kanila ng masaganang ani. Ang mga ilog ang pinagmumulan ng malinaw na tubig. Ang kagubatan ng tahanan ng iba't ibang nilalang na kasama nilang namumuhay. Makikita sa kanilang pamayanan ang pagmamalasakit sa isa't isa. Ang ani ng isang pamilya ay ibinabahagi sa nangangailangan at ang suliranin ng isa ay itinuturing na suliranin ng lahat. Ngunit ang kalikasan ay may sarili ring panahon ng pagbabago. Isang umaga, napansin ng mga tao na naglaho ang mga ulap sa kalangitan. Nanatiling bughaw ang langit at walang kapagurang nagbuhos ng init ang araw sa buong lupain. Araw-araw na sumisikat ito sa silangan at lumulubog sa kanluran. Ngunit ni isang patak ng ulan ay hindi dumampi sa kanilang pamayanan. Habang lumilipas ang mga linggo, nag-iba ang anyo ng kanilang paligid. Humina ang agos ng mga ilog hanggang sa lumitaw ang mga batong noon ay natatakpan ng malinaw na tubig. Kumupas ang luntiang damuhan, isa-isang nalaglag ang mga tuyong dahon, at ang lupang minsang mamasa-masa ay nabiyak sa tindi ng init. Maging ang mga hayop sa kagubatan ay naglibot sa iba't ibang panig ng lambak sa paghahanap ng maiinom na tubig. Di naglaon, umabot din ang pagsubok sa mga tao. Ang mga banga na dati madaling napupuno ay kinailangang dalhin sa malayong bukal. Ang mga sisidlang dating hitik sa ani ay unti-unting nabawasan ng laman. Sa bawat tahanan, naging maingat ang bawat pamilya sa paggamit ng tubig at pagkain, sapagkat walang nakakaalam kung kailan muling uulan. Gayunman, hindi sila nagpadaig sa pangamba.
Sa pagsikat ng araw, muli silang naghahanap ng tubig. Pagsapit ng gabi, sama-sama silang tumitingala sa kalangitan. Umaasang muling babalik ang ulan. Ang mga kabataang may malalakas na pangangatawan ang naglalakad patungo sa malalayong bukal upang umigib ng tubig para sa mga matatanda. Ang mga magulang ay nagsisikap na makahanap ng maihahain sa kanilang pamilya. Walang sino man ang pinabayaang harapin ng mag-isa ang bigat ng kanilang pinagdaraanan. Sa gitna ng matinding init at katahimikan ng paligid, nanatiling buhay sa kanilang mga puso ang pag-asang balang araw ay didilig muli ang ulan sa kanilang lupain. Hindi nagtagal, isang patak ng ulan ang bumagsak sa tuyong lupa. Sinundan ito ng isa pa. Hanggang sa marinig sa buong pamayanan ang banayad na lagitik ng ulan sa mga bubong, sa mga dahon, at sa lupang matagal nang hindi nadidiligan. Sumingaw mula sa lupa ang halimuyak ng basang lupa na matagal nang nawala. Muling umagos ang tubig sa maliit na sapa. Ang mga halamang halos mawalan ng buhay ay muling nabasa at ang mga punong matagal nang nabilad sa init ay waring huminga muli. Isa-isang lumabas ang mga tao mula sa kanilang mga tahanan. Tumama ang mga unang patak ng ulan sa mga tuyong banga na matagal nilang pasan sa paghahanap ng tubig. Ang banayad na tunog ng bawat patak ay tila isang hilig na matagal nilang hinintay na marinig. Tahimik silang tumingala sa kalangitan habang patuloy na bumabagsak ang ulan. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakahabang panahon ng paghihintay, hindi na lamang tubig ang bumalik sa kanilang pamayanan, kundi pag-asang muli nilang natagpuan. Ngunit hindi tumigil ang ulan. Ang banayad na ambon na naghatid ng pag-asa ay nagpatuloy hanggang sa maghapon. Pagsapit ng sumunod na umaga, bumabagsak pa rin ang ulan. Makalipas ang isa pang araw, lalo pa itong lumakas. Ang maliliit na sapa ay mabilis na puno hanggang sa umapaw. Ang dating payapang mga ilog ay naging rumaragasang agos na nagdadala ng putik, mga sanga at malalaking bato. Isa-isang nilamon ng tubig ang mga bukiring noon lamang nagsisimulang mabuhay. Ang mga landas na dating dinaraanan ng mga tao ay naglaho na sa ilalim ng maputik na baha. Hindi nagtagal, umabot ang tubig sa mga unang tahanan. Dali-daling inilikas ng mga tao ang kanilang mga anak, ang mga matatanda, at ang kakaunti nilang natitirang ari-arian patungo sa mataas na bahagi ng lupain. Sa gitna ng humahagupit na ulan at rumaragas ang tubig, walang sino mang naiwan. May mga taong nagbuhat ng mabibigat na pasan, ang iba na may umakay sa mga bata at matatanda. May ilan ding paulit-ulit na bumalik sa baha upang tiyaking ligtas ang bawat pamilya. Hindi nila kayang pigilan ang lakas ng kalikasan, ngunit pinili nilang walang sino mang haharap sa unos ng nag-iisa.
Maraming araw pang bumuhos ang ulan bago tuluyang luminaw ang kalangitan. Nang humupa ang rumaragasang tubig, isa-isang lumabas ang mga tao mula sa kanilang mga pinagtuluyan. Tahimik nilang minasdan ang kanilang pamayanan. Marami sa mga tahanan ang nawasak. Ang mga bukiring minsang hitik sa buhay ay nabalot ng putik. At ang mga daanang araw-araw nilang tinatahak ay halos hindi na makilala. Ngunit walang nag-aksaya ng oras sa pagdadalamhati. Sa halip na unahin ang sarili nilang mga tahanan, sama-sama silang nagtungo sa mga pamilyang pinakamatinding sinalanta ng baha. Ang mga natumbang puno ay sama-sama nilang inalis sa mga daanan. Ang mga kawayan at troso na inanad ng tubig ay kanilang pinulot at ginamit upang muling maitayo ang mga kubong tuluyang gumuho. Ang iba ay naghatid ng pagkain sa mga nagugutom. Ang iba naman ay nagbuhat ng mabibigat na troso. Ang mga magulang ay kumalinga sa mga batang nawalan ng tahanan na tila sarili nilang mga anak. Walang naghintay ng kapalit. Walang nagbilang kung sino ang mas maraming naitulong. Ang mahalaga sa kanila ay walang sino mang maiiwang nagsisimulang muli ng mag-isa. Mula sa kalangitan, pinagmamasdan ni Bathala ang bawat kilos ng mga tao. Nasaksihan niya kung paano nila hinarap ang kagtuyot ng may pagtitiis at kung paano nila hinarap ang baha ng may malasakit sa isa't isa. Sa kanilang kabutihan, nakita ni Bathala ang lakas ng pusong hindi kayang wasakin ng anumang pagsubok. Bilang pagkilala sa kanilang kabutihan, pinagkalooban sila ni Bathala ng isang tanda ng mananatili sa alaala ng sangkatauhan. Pagsapit ng sumunod na umaga, tumigil na ang ulan. Nagkawatak-watak ang mga kapal na ulap at muling sumilip ang araw sa likod ng mga bundok. Tumama ang maiinit nitong sinag sa mga nalalabing patak ng ulan na nakasabit sa mga dahon, sa mga damo at sa hangin na babalot ng mga pinong hamog. Kasabay ng pagsikat ng araw, isang makulay na arko ng liwanag ang dahan-dahang lumitaw sa kalangitan. Mistulang pinagdugtong nito ang magkabilang dulo ng kalangitan. Wari niyayakap nito ang buong pamayanan. Tahimik na napatigil ang mga tao. Matagal nila itong pinagmasdan na tila ba ang makulay na arko ay isang biyayang ipinagkaloob mula sa kalangitan matapos ang lahat ng kanilang pinagdaanan. Mula noon, sa tuwing humuhupa ang ulan at muling sumisikat ang araw, muling lumilitaw sa kalangitan ang bahaghari. Naging sagisag ito ng pag-asang hindi nawawala, ng pagkakaisang higit na tumitibay sa gitna ng pagsubok, at ng kabutihang laging nag-iiwan ng liwanag pagkatapos ng bawat unos. Maraming salamat sa pagsama sa ating paglalakbay sa mga kwentong kinalakihan ng dekada 90. Hanggang sa muli nating pagsasaluhan ang isa na namang alamat na minahal at ipinasa ng ating mga ninuno. Magandang gabi at matulog ng mahimbing.